Muli, magandang umaga sa inyo mga giliw kong mag-aaral sa grade 9, Charity. Sa pagpapatuloy natin sa ating Unit 2, Aralin 1, sa Kaligiran Pangkasaysayan ng Tanka at Haiku, dadako tayo sa ating kayariang pangwika, ponemang suprasegmental. Ang mga ponemang suprasegmental ay tumutukoy sa mga makabuluhang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra sa pagsulat. Sa halip, sinisimbolo ito ng mga notasyong ponemiko upang matukoy ang paraan ng pagbigkas. Ang mga uri ng ponemang suprasegmental ay ang diin, intonasyon, at hinto. Sa paggamit ng ponemang suprasegmental, malinaw na naipahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita. Sa pagkikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono at tantala sa pagbigkas ng salita. Sa tatlong uri ng ponemang suprasegmental, una, ang diin. Ito ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponemang sapagkat sa mga salitang may isang tunog o baybay. Ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Ginagamit ang simbolong tutuldok upang matukoy ang pantig ng salita na may diin. Sa Pilipino, karaniwang binipikas ng may diin ang salitang higit sa isang pantig. Malimit ding isama ang diin o sama ng diin ang pagpapahayag ng pantig. Halimbawa, bahay. Ang ibig sabihin ay tirahan. Kaibigan, friend. Pagpapahaba, lengthening. Simbolo, sagisag. Mahalaga ang diin sapagkat sa pag-iiba ng pantig na binibigyang diin, karaniwang nagbabago ang kahulugan ng salita. Halimbawa, bala, bullet. Bala, thread. Tubo, sprout. Tubo, pipe. Tubo, sugar cane. Paso, flower pot. Paso, burn o paso, expire. Kasama, companion. Kasama, lieutenant. Manggagamot, doktor. Manggagamot, to treat. Kaibigan, friend. Kaibigan, lover. Napansin niyo ba? Ikalawa, tono o intonasyon. Ito ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pagkikipag-usap. Nagpapalinaw ito ng mensahe o intensyon na isipabatid sa kausap tulad ng sa pag-awit. Sa pagsasalita ay may bilang na 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. Gaya ng nakalagay sa instonasyon na ang bilang 1 ay sa mababa, ang bilang 2 ay sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. Samantala, sa ikalawang ilustrasyon ay nauna ang katamtaman sa bilang 2, ang mataas sa bilang 3, at pangatlo ay yung bilang 1 na mababa. Narito ang halimbawa. Kahapon, nagpapakita ng pag-aalinlangan. Kahapon, pagpapatibay
o pagpapahayag ng salita. Talaga, ito ay nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Talaga, ito ay nagpapahayag ng pagpapatibay ng salita. Napansin niyo ba? Narito ang isa pang halimbawa tungkol sa patanong. Nagpapaliwanag ang guro. Teacher pala kayo. Sa pakiusap. Tulungan sa pamamagitan ng panalangin. Kumain kayo. Sa padamdam. Masarap. Sariwa ang mga isda. Sisa na kayo, nilalagbat ako. Ikatlo, ang antala o hinto. Ito ang bahagyang pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng higit na ipabatid sa kausap. Maaari gumamit ng simbolong kuwit, dalawang guhit pahilis o gitling. Halimbawa, Tito Juan Anton ang pangalan niya. Sinasabi ang buong pangalan ng ipinakikilala. Tito Juan Anton ang pangalan niya. Kinakausap si Tito o kaya isang tiyo. Ipinakikilala si Juan Anton. Tiyo Juan Anton ang pangalan niya. Kausap ng isang tiyo na Juan ang pangalan. Ipinakikilala si Anton. Nasusundan ba? Narito ang pagsasanay. Sa pagsasanay isa, bigkasin at isulat ang kahulugan ng mga pares ng salita na pareho ang baybay, subalit magkaiba ang pikas. Maaari niyong sulat yan sa sulat ng papel at inyo lamang picturan at dalhin sa ating MS Team. Huwag lang kalimutan ang pamagat ng ating paksa. Una, saka. Ikalawa, buhay. 3, kita. 4, tala. 5, bala. Kayo naman, subukan yung bigkasin ha. Sa pagsasanay dalawa, tukuyin ang wastong tono ng bawat pahayag batay sa layunin nito. Maaring gamitin ang bilang 1 sa bababa, bilang 2 sa katamtaman, at 3 sa mataas. Sa ikatlong pagsasanay, gamitin sa pangusap ang sumusunod na salita. Ipakita ang pagbabago ng kahulugan sa diin. Sa inyong pagbigkas ay matutunghayan ninyo kung anong ibig sabihin o kahulugan ng mga salitang nakasulat. Sa ikapat na pagsasanay, basahin ang mga sumusunod na pahayag. Subukin kung anong mga pagkakaiba ng kahulugan ang may bibigay sa paggamit nito sa hinto at intonasyon. Maaari lamang na ilagay sa inyong folder sa ating MS Teams na second reading ang lahat ng sagot sa inyong aklat, maging sa sulating aklat ang tungkol sa aralin 1 na ang tanka, haiku at tanaga, yun din ang kayariang pangwika. Dito nagwawakas ang ating aralin 1 sa Unit 2 ng ating batayang aklat, ang ponemang suprasegmental. Sana ay may natutunan tayo. Hanggang sa susunod na pagtalakay, aralin, maraming salamat.